Theological College. Isa sa mga ano ito bright boy ito doon sa ano sa MBTC. Studios. Seryosong tao. No? Bira, nagbibiro ito At pinagpapala kong gawain nila. Isa sa mga modelo ng blessing ay yung kanilang church. No? Dahil at mga gawain nila nakakatuwa na naging speaker natin, itong kaibigan natin. Meron sila, ang kanilang church, ilan ang gawa yung pastor? Di ba meron kayo sa main, sa banban pa, no? So, ilan ang church yung establish? Wow! 8 churches. Praise God. So, si Pastor Carlos Dan Lucio, ay pastor ng Heritage Bible Baptist Church, Marilao, Bulacan. At kanya po may bahay, nandito po si Ma'am Irene, di ba sa ano? Ano? Gininaw, no? Akala ko sanay na sila sa aircon, gininaw daw sila no? Ibig sabihin, malamig. Brother Joseph, malamig pala, no? Yung nag-install dito. So, atin na pong ibigay ang full attention dahil alam ko na gutom na kayo ng Word of God. Amen? Kasi magagaling kayo sa akin pag walang preaching Pag pinakain ko kayo at walang preaching, baka ipipersecute nyo, ipapako nyo pa sa cross, no? Kaya dahil gustong-gusto yung makapakinig ng Word of God, ibigay na natin ang full attention. Amen? Pastor Carlos Dan Lucio, Heritage Bible Baptist Church. So yung pulpit nyo, hanggang dito ko. Yung pulpit ko naman napakalaki. Anyway, iba. Pwede pong hawakan ito, Pastor, ano? Kesa sa ako ay... Yan, thank you, Pastor. Salamat sa invitation, Pastor, at sa blessing to be here. At makita po ang mga guwapo at mga dakilang lalaki ng Panginoon. Maliban mo sa isa. Alam nyo, nakatutuwang makita si Pastor Apollos. Siya po ang nagdala rin kay Brother Kadok o Brother Ricardo sa Amerika. Naligtas siya under his ministry. Kaya Pastor Apollos, great to see you. Amen. Ng Panginoon. So, happy 24th church anniversary, Pastor Dumanyen at sa Sword of the Lord Baptist Church. At alam natin na hindi natin mararating yan kundi sa biyaya ng Panginoon. Of course, hindi man halata na 40 years old na po ito sa ministry. Kaya po, rare na po ito. Kaya po, dapat lang po talagang mahalin at pagtiwalaan patuloy ang gawain ng Panginoon. Okay? Naalala ko tuloy yung isang pastor na nag-retire na after 40 years. Tapos, nalulungkot siya. Ginawa niya na yung mga gamit niya sa office kasi may papalit na pastor. So, kinakailangan i-vacant ang place. Pero naman tayo mga pastor, hindi na tayo permanente sa church. Kaya po, habang nagliligpit po yung asawa niya at yung pastor, may nakita pong tray ng itlog. Tapos, sa 40 years niyang pagpapastor, ba't may itlog dito? Sabi ng misis. Sabi ng misis, yan yung mga preaching mo. Bawat preaching mo, nag-iipon ako ng itlog. Kaya gayahin nyo ito, mga pastor's wife. For 40 years. Ang dami, no? Daming 40. That was supposed to be 40 na itlog sa 40 years kada taon. Kaya lang, sabi ng asawa na pastor, bakit ko konti lang to? Dapat 40 to kung bawat year ay isang itlog di 40 years. Dapat 40 pieces ng egg. Bakit? Ano lang to, lilima. Sabi ng kanyang asawa, kasi yung mga bugok na disko, 5 lang yung natira. Yung 5 mensahe, yun lang ang magandang itlog. Yung 30
35 na mensahe bugo. Inalis ka na. Sa 40 years. Kaya po kung i-evaluate tayo ng mga asawa natin, ano po sa preaching natin, yari tayo eh. Baka mag-ipon, wala tayong maipon na itlog. Ng Panginoon. So naninibago talaga ako sa pulpito kasi napakababa. But anyway, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Tumayo na po tayong lahat. Isa po tayo sa ating lahat. Kaya po, salamat din sa aking asawa sa patuloy na pagsama, no? Mas masarap nakasama asawa sa lahat ng takbo ng gawain para manalangin at mag-asikaso sa ating lahat. Kaya po sa ating pag-aaral ay pinamagatan ko po ang ating pag-aaral. Aspire to inspire before you expire. Aspire to inspire before you expire. Marami po na mga manggagawa tumagal sa gawain pero malungkot na namatay. Nabigo sa gawain. Marami nagpasimula na gawain pero tumigil na. Marami pong pastor ngayon hanggang ngayon nasa gawain pa pero wala na pong excitement sa gawain ng Panginoon. Ang nakalulungkot po nun, nagmi-mission ka pa lang, wala ka ng excitement. Parang hirap na hirap ka na at gusto naman ng tumigil. At nawa po, makita po natin yung katotohanan na tayo po ay nasa misyon o nasa ministeryo hindi sapagkat ikaw ang naglagay. Amen. Mahalagang maintindihan natin, Diyos ang naglagay sa iyo at dapat maging maliwanag sa iyo sa buhay mo habang ikaw ay nagpapastor na ikaw ay manatili hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Na maging maayos, maging maganda, mapagpala ang ministeryo. Mga nakaraan pong araw, may nakakausap kami ni Mrs. na pastor's wife. Ang church niya po, sabi niya, ang taon na po ang church niyo? 37 na po. Kamusta naman po? Ito po, ang pastor's wife, sakitin na. Marami siya, kamusta naman po kayo? Meron pang paggamot po ba kayo? Meron po ba kayo insurance? Meron po ba kayo ganito? Yun nga nakalulungkot for 37 years. May sakit na ako. At higit sa lahat, ang gawain namin, tumagal na. Pero assurance, meron lang kami. Pero insurance, wala. Yun po ang realidad. Pero hindi naman po dapat yun ang maging pattern natin sa gawain. Okay? Kaya po, nais kong bigyan po ng pansin, aspire to inspire before you expire. Kaya sa bawat pagtayo natin sa pulpito, inspire your people. We are here to preach, to motivate, not to manipulate. Amen. Okay? We need to motivate God's people. We need to motivate each other. Kung meron hong nagkakaintindihan ng lubusan pagdating sa gawain, walang iba dapat kundi tayo mga pastor. Sapagkat simula nang tayo nilagay ng Diyos sa misyon at sa ministry at tayo nananatili, alam nating lahat, wala tayong ipagmamayabang kundi biyaya ng Panginoon. Mayamang biyaya ng Panginoon. Okay? 1 Corinthians chapter 15 verse 58. The Bible says, 1 Corinthians 15 verse 58. Nandiyan na po kayo? Alam ko kabisado niyo pong lahat yan. And let these words be an encouragement sa mga pastor. Alam kong kabisado niyo po yan. Ang ating pong text na yan ay binigay sa atin ni Apostle Paul. 1 Corinthians 15:58. Go. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Panginoon, samahan mo po kami sa gawain ngayong oras na ito. Dalangin ko po na makita namin ang biyaya mong muli sa aming lahat at sumagana po ito. At higit dahil lahat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Gumaniel, Ma'am Jeline, kanyang family at ang church, hinihiling ko po na maging makatotohanan ang tema nila, to press on. At kayo naman kaming mga pastor, mga asawa ng pastor, mga members ng church,
I pray, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang katotohanan ng mensaheng ito. Hindi lang namin marinig. Inihiling ko po na sa likuran ng pulpitong ito, Panginoon, that I can be a channel of your blessing. Use me mightily, Lord, as I preach your word. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Lahat po yan. Mula po sa Western civilization, lahat po ng mga taong naging successful, paano sila naging successful? Kaya po, isa sa ina-admire ko yan, si Abraham Lincoln, si Alexander, lahat po, sapagkat mayroon hong katangian sa buhay nila kung bakit sila nagtagumpay. Hindi po nila narating yung bagay na yon kung wala hong tinatawag na inspiration sa buhay po nila. At yun din naman po ang nais ng Panginoon sa atin habang tayo po ay nasa ministry at nasa misyon. Ay patuloy na magbigay ng inspirasyon. At hindi tayo tumigil na mapagod at sa paglilingkod upang sa gayon ay hindi tayo mamamatay at titigil na bigo, malungkot, at hirap na hirap sa buhay. Kundi masaya tayo na tatapusin natin ang takbuhin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya po, nung magpastor po ako, nananalangin ako na naginip ng isang gawain na pwede ho akong pagtiwalaan ng Panginoon. Hindi lang natin masabing isang gawain na mayroong gawain, kundi gawain na alam nating magiging inspirasyon sa lahat ng tao, lalo na sa mga manggagawa ng Panginoon. Sapagkat ang tumawag sa iyo, dakilang Diyos, kinakailangan nating pagbutihin, ayusin ang gawain ng Panginoon. Hindi po pwede tayo maging mediocre sa gawain ng Panginoon. Pwede na to, pwede na yan. Hindi po pwede. Kailangan po talaga mas lalo nating pag-igihin, pagandahin, pabungahin, sapagkat tayo rin naman po ang nahahamon pag nakikita natin ang gawain ng Diyos na gumaganda. Makita natin ang maraming taong naliligtas, maraming nakita natin ang maraming mga mananampalataya na tumitibay, nagiging pagpapala, at tayo rin naman ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya po, dito sa ating pinag-aralan o sa ating binasa, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya po, nung matiyak ko na ako'y tinawag ng Panginoon, una, matiyak ko na ako'y ligtas, matiyak ko na ako'y tinawag ng Panginoon, inilagay ako ng Diyos sa misyon, hindi po ko lumingon pa, tiningnan kong maigi ang gawain na sa mga susunod na panahon at taon, pwede yung pagpalain ng Panginoon. Hindi po ako nagpalit ng lugar, hindi po ako nagpalit ng anumang ng pastor ko, hindi ako nagpalit ng simbahan ko. Iisa lang ho yung pastor ko at simbahan ko na sinimulan mula noon hanggang ngayon. Sapagkat alam ko doon ako tinawag ng Panginoon. At doon ako pagpapalain ng Panginoon. Hindi yung kung kailan may problema, saka ka nag-iisip, titigil na ba ako? At wala po tayo may ipon, hindi po tayo pwedeng pagpalain at pagtiwalaan ng Panginoon. So mahalaga po yung sinabi ni Apostol Paul pa sa ating lahat. Yan, number one that you will see is his counsel. Yung kanyang payo. Okay? Kailangan po natin ng payo or what we call that his advice. His counsel, it means his advice. Ang sabi niya po roon, therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable. Amen. Kaya po, di ba ang sabi niya, therefore. Okay? Ang ibig sabihin ng therefore, before ng therefore, ano muna? There one, there two, tapos there three, tapos there four. So pang-apat muna. Bago kayo makarating sa pang-apat, may pangatlo muna, pangalawa, pang-una. Okay? Kaya therefore. Okay, tandaan niyo po yan, ha? At may natutunan ho kayong kalokohan. Okay? Kaya yun po yung therefore. Sa dahilan dito, for this cause. Kaya po, sa ating mga pastor, sa ating mga miyembro, may dahilan kung bakit tayo narito. May dahilan bakit ka nasa misyon. May dahilan kung bakit kinakailangan kang mag-aspire. Okay? Sa gawain ng Panginoon. May dahilan para kinakailangan inspirado ka.
Palagi sa gawain ng Panginoon. Napapagod po tayo. Okay? Dumarating ang maraming luha, maraming troubles, maraming pangangailangan. Depende po sa estado po. Depende sa biyaya at pananampalataya sa atin ng Panginoon. Sapagkat, sabi nga ng banal na kasulatan, much is given, much is required. Gusto mo ng aircon? Kaya, kapag katapusan, mamumblema ka. Gusto mo ng malamig? Gusto mo ng magandang serbisyo? So, ibig sabihin, mga kapatid, it takes money. Amen. Gusto mo maging maganda simbahan, gusto mo lumagaw ang simbahan, maraming problema po talaga. Amen. Kaya lang, mga kapatid, saan ba talaga tayo? Yung level ng leadership natin, saan tayo? Hanggang doon lang ba tayo? Ibig sabihin, mga kapatid, walang masamang maging maliit ang gawain. Wala rin masamang maging malaki gawain. Bakit? Pagka maliit pa kami, hindi na kami gawain ng Diyos. Mga kapatid, wala naman pong nagmamaliit, nagsasabi sa atin maliit ang gawain. Pero huwag naman natin pagmayabang na maliit lang tayo. Pwede naman po kasi lumaki. Tama? At hindi rin naman tayo, sapagkat malaki, ay magmamalaki na tayo kasi mayroong mga simbahan na mas malaki kaysa sa atin. Okay? Huwag mo i-compare sa kapwa mo simbahan sa Baptist kasi compare mo doon sa tinatawag sa Davao, doon sa Bukawi, Bulacan. Tingnan natin kung mas malaki ka ron, di ba? So, ibig ko sabihin, mga kapatid, ang advice ni Apostle Paul sa atin, sa mga kapatiran, sa kapwa ko pastor, ang sabi niya, anong sabi niya? Steadfast and unmovable. Amen? Hanggang ngayon po ba, nakikilos pa ho ba tayo? Nagagalaw pa ho ba tayo? At alam mong film na ba talaga ang iyong aghikain sa buhay? Hindi po pwede pabago-bago tayo ng pagka nagkaroon ng problema, alis tayo. Kaya nga po, lagi ko sinasabi sa mga misyonary namin, pagka lumabas kayo, siguro doon kayo tinawag ng Panginoon. Amen. Pagka kayo nagkaroon ng problema, aalis kayo kasi sabi nyo, nahihirapan po kayo. Saan bang lugar? Madali. Lahat po naman ng bagay, pag nagsisimula ng gawain, mahirap. Amen. Wala hong madaling gawain. Tanungin niyo si Pastor Apolos, tanungin niyo si Pastor Gumaniel, kung madali ang lahat ng gawain. Lahat po may hirap. Hindi mahirap, may hirap. Okay? Kasi kung madali, wala dapat tayo sa ministry. Okay? Kaya alam natin na biyaya ng Diyos na tayo po'y ginagamit ng Kaya His counsel, meaning His advice, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and unmovable. Amen? Pangalawa na makikita po ninyo, na advice po niya, if you obey His counsel, His advice, He's giving us a challenge. Okay? Pag tinake mo yung challenge na yan, you will advance. You will advance. Kaya, from where you are now, where you are going. Alam mo dapat, sa mga susunod na mga taon, ng iyong pagmimisyon at pagpapastor, hindi po pwedeng nananatili kang ganun lang. Bakit? Meron kang pangitain. Meron kang Panginoon. Meron kang leadership. Kasi nga po, kung yung sarili mo hindi mapasunod, tao pa kaya? Kung yung sarili hindi mo mapaniwalaan, ibang tao pa kaya? Kaya po mahalaga. Hindi alam niyo po, ang pagpapastor hindi lang naman po pagtayo sa pulpito at pangangaral. Yung pong pagbabago sa pulpito, anong gagawin mo sa gawain? Hindi po pwedeng magaling lang tayo sa pulpito. Pero pag nandito na tayo sa baba, hindi na natin alam ang gagawin po natin. Kailangan po talaga na kunin po natin itong hamon na ito. Kung tayo'y mananatili at hindi makikilos at magiging matatag tayo. Okay? At sundin po natin yan. Kailangan po muna, yung karakter mo, importante yan eh. May establish muna sa'yo. Okay? Hindi po pwedeng ikaw na pastor, maramdamin. Hindi po pwedeng ikaw na pastor, na-offend ka pa. Bakit? Kapag ikaw pastor na-offend, yung miyembro mo, offended din yan. Amen. Hindi mo pwedeng mahina ka. Kasi paano yung mga miyembro mo umaasa mapalakas mo? Paano ikaw hindi lumalago? Paano lalago ang miyembro? Paano ikaw ng pastor hindi lumalago? Paano lalago ang simbahan? Kaya po, sabay-sabay po yan na paglago. Kung gusto mo makita talaga
ng gawain ng Panginoon ay umaangat at pinagpapala, kinakailangan sumasabay din po ang ating liderato sa pagpapastor. Hindi lang ho yung pangangaral.